So lubha pa lang nakakabahala, Dok. Bakit mas delikado sa kanila kapag mainit? I-emphasize ko lang sa mga kabarangay BK na ito'y sakit po ng ating pong mga ugat, kung saan po effect ng ating heat, magdadilate po yung mga ugat natin. Magandang araw, Kabarangay BK. Welcome po sa ating episode ng Real Talk with Doc. Ako po ang inyong host, Dr. Joey Chanyungko, isang internal medicine specialist. Damang-dama natin ang init nitong mga nakarang araw, di ba? Minsan pa nga, umaabot sa dangerous level ang ating heat index. Sa mga ganitong pagkakataon, ay dapat hindi lang heat stroke ang ating binabantayan. Dahil ang ating puso ay doble kayod kapag sobrang init. At ito ay mapanganib lalong-lalo na sa taong may high blood. Ngayon ay mapalad tayo at napaunlakan tayo ng isang cardiologist na si Dr. Edgar Prama. Doc? Salamat din, Doc Joey, sa inyong imbitasyon. At mahalaga po natin pag-usapan ang ano pong epekto nitong matinding init sa mga pasyente po nating merong pong alta presyon. Okay, Doc, umpisahan na natin sa basics ha. Bakit ba nahihirapan ng puso kapag mainit? Napakagandang tanong yan, Doc, kasi una sa lahat, yung atin pong puso ay nagre-responde sa ating utak. So kapag nasa matinding init po tayo, ang unang nangyayari po mga kabarangay BK ay yung atin pong brain ay binibigyan ng signal ang atin pong katawan na ilagay po ang dugo papunta po sa mga non-vital organs. So napupunta po sila punta sa balat po natin para malabas po yung sobrang init. So magkakaroon po ng labas po ng excess warmth sa ating katawan. So pag ganun po, Doc, ang nangyayari po, ang atin pong katawan ay nagko-cool down pag tayo po ay nasa matinding init. Pero ang naging epekto po niyan, Doc, ay bumababa ang ating blood pressure. Kasi nga po, yung dugo napupunta sa non-vital organs such as the skin. So pag bumaba po yung atin pong blood pressure po, Doc, pwede po tayong ma-dehydrate din ho. So yun yung mga unang konsepto na dapat alam po ng atin pong kababayan na nangyayari sa katawan po natin pag tayo ay nasa ilalim ng matinding init. At ito po ay nagiging sanhi po ng counter mechanism naman po ng ating puso, kung saan tinutugunan niya yung requirement ng ating katawan, kundi bumilis po yung ating tibok sa puso, kaya nararamdaman po ng ating mga kababayan na ito po'y nagiging kabog yung kanilang dibdib na sa mga panahon pong nasa ilalim po sila ng matinding init. Kaya pala minsan, nararamdaman natin na bumibilis ang tibok ng ating puso, lalong-lalo na kapag mainit. Tama ka dyan, Doc. Kasi po, yan po yung mekanismo ng atin pong puso para po nga po matuntunan or matugunan yung requirement ng atin pong katawan. So, bibilis po yung atin pong tibok para po mag-generate po siya ng sapat po na sirkulasyon para po sa hindi lamang para sa puso natin, kundi pati din sa utak, sa kidney, sa baga, sa lahat ng organs po ng ating katawan. Doc Ed, maabala lang kita. Tagaktak din ang pawis natin eh. May epekto ba yun? So yan, Doc, ang tinatawag po nating double whammy. Bakit, Doc? Kasi sinabi ko kanina, yung dehydration ay nagiging sanhi po ng pagbaba ng blood pressure kasi lumalabas sa balat natin yung heat. So nagiging dehydrated tayo. So pag pinawisan pa tayo ng husto, Doc, nawawalan din tayo ng tubig, nawawalan tayo ng alat sa atin pong dugo. So what happens is, pwede po tayo magkaroon po ng electrolyte imbalance. Hindi lamang po yun, Doc. Pwede rin tayo magkaroon po ng kidney or renal failure po. So to mention a few, no? So yun po yung mga pwede po natin pong dapat po i-share sa mga kabarangay BK na dapat alam po natin na yung atin pong katawan, pag tayo po ay nasa ilalim ng matinding init, tayo po ay una papawisan dahil nga po nandoon na pupunta yung excess na dugo para po malabas yung init sa katawan natin. Pero in return, nagiging dehydrated naman po tayo pag ito po ay atin pong pinabayaan lamang. Ngayon, Doc, paano naman pumapasok ngayon ang mga pasyenteng may high blood pressure? Bakit mas delikado sa kanila kapag mainit? So, isang mahalagang tanong yan, Doc. That's importanteng masagot po natin sa mga kabarangay BK dahil marami pong mga hypertensive patients na may maintenance medications, Doc. Sige. Unahin na po natin po, Doc, yung diuretic o pampaihi po. Isa po doon is yung furosemide, yung iba po spironolactone, yung iba po thiazide. So, familiar po kayo doon, kabarangay BK. Yan po ay mahalaga dahil nga, sinabi ko kanina, mekanismo ng katawan natin para mag-compensate o mag-adjust sa init ay magkakaroon tayo po ng dehydration. So, if umiinom ka pa po ng diuretic, lalo pong
lalabas po yung tubig sa inyong katawan, so lalo po tayong pwede pong magkaroon ng dehydration. So tandaan dapat po no, ng mga pasyente pong umiinom ng diuretic. Pangalawang gamot po, Dok, ay yung tinatawag po nating RAS blockers. Yun po yung mga losartan, telmisartan, even Very yung common perindopril po. Common na mga gamot, Dok. Ang problema naman dito, Dok, volume. Kasi nga po, ang mekanismo ng gamot na ito ay inaapektuhan, pinapababa din yung circulating volume or umiikot na dugo sa ating katawan. So yan yung isang mahalagang mekanismo ng kanya pong property para pababain yung BP. So kung meron na tayong problema with the heat, na bababa po yung atin pong volume, lalo pa po itong bababa pag tayo po uminom din po ng mga RAS blockers at nagkakaroon din tayo ng risk magkaroon ng kidney injury. Pangatlong gamot po, Dok, sa atin pong kategorya po is yung mga gamot po na tinatawag po nating vasodilators. Yung mga gamot na ito, ayun po yung amlodipine. Napaka-common. Very common yung amlodipine, Dok. So, di ba, sinabi natin kanina, yung atin pong hypertension, kung hindi natin ipaliwanag, i-emphasize ko lang sa mga kabarangay BK na ito'y sakit po ng ating pong mga ugat. Kung saan po, sa effect ng ating heat, magdadilate po yung mga ugat natin para po magkaroon po ng sapat na sirkulasyon. Vasodilation yung effect ng katawan. So, yung calcium channel blocker or yung pong amlodipine, vasodilator din po siya, Dok. So, dadagdagan po niya lalo, Dok, yung pag-dilate ng ugat. So, in essence, Dok, lalo tayo pong magkakaroon po ng dehydration kung tinatawag po. Nagkakapatong-patong. So, lubha pa lang nakakabahala, Dok. So, ano ang pwede nating gawin at maipayo sa ating mga pasyenteng may hypertension tungkol dun sa heat stroke? Since napaliwanag po natin, Dok, yung ultimate na ayaw natin kasi, Dok, is magkaroon po ng dehydration, magkakaroon po tayo ng circulatory collapse. Paano po yan, Dok? So, dapat po natin pong sabihan yung mga pasyente natin, una sa lahat, uminom ng sapat na tubig. Kahit hindi po sila nauuhaw, uminom sila ng sapat. Now, ito po dapat may disclaimer po. Sa mga pasyente naman pong may sakit sa puso, may heart failure, for example, wag naman po tayo uminom ng lubos-lubos kasi pwede naman pong magkaroon pong problema sa hapo po. So, dapat ikonsulta pa rin sa inyong mga doktor. Pangalawang advice po, Dok, ay mag-ingat po sa tamang kain. Inom lang po ng alat. Kasi sinabi natin, yung alat po, pag sobra, pwede po magkaroon ng alta presyon. Pag bawas naman po yung alat, pwede po mag-dehydration. So, ang magandang gawin po natin, balansehin pa rin natin yung atin pong pag-inom at pagkain ng mga alat na pagkain. Pangatlong advice po, Dok, is syempre po, tandaan natin kung kailan pinakamainit. So, dapat po, between 10 a.m. hanggang 4 ng hapon, maaari pong dapat nandoon po tayo sa atin pong opisina o dapat sa bahay, sa malamig na kwarto, kung maaari po may ventilador kayo para po tayo po karoon po ng sapat po na proteksyon sa mainit po na panahon. Next po, dapat po datin, Dok, sumuot ng mga magaan lamang po, breathable clothing, light clothing, para hindi po masyado pong mag-absorb ng init po, Dok, no? Tapos panglima, sa mga pasyenteng nagmi-maintain ng mga alta presyon na gamot, dapat po ninyo pong ituloy pa rin yung mga gamot ninyo. Huwag po kayo basta-basta pong tumigil ng inyo pong mga gamot kung hindi po sinabi ng inyo pong doktor. Next pong advice, sa mga pasyenteng nag-exercise, isipin nyo po dapat yung oras po ng inyong pag-exercise. Maari pong mas maganda, madaling araw, or sa gabi na po, para po hindi mo masyadong mainit. So, mahalaga po is mag-take din kayo ng break, huwag po kayo masyadong magpagod, at i-monitor natin palagi ang blood pressure po natin mas madalas, lalo na po ngayon sa mainit na panahon. So, tandaan po nila, Dok, yung mga red flags kung tinatawag po natin. Yung mga red flags na to, ito yung mga simptomas po, Dok, na dapat po hindi po nila po binabaliwala. Isa po dito, Dok, is yung hilo. Yung hilo po kasi, Dok, later on, pwede po siyang maging sanhi ng pagkawalan ng malay. Ayaw natin po yun. Pangalawa po, Dok, ayaw natin po ng sakit sa dibdib. Kabog sa dibdib, pwede maging sakit sa dibdib. So, we don't want chest pain na baliwalain po nila. Pangatlo po, Dok, is ayaw po natin po silang magkaroon po ng pagbagsak ng kanyang blood pressure, magkaroon silang circulatory collapse. So, dapat po, Dok, bago pa po mangyari mga ito, dapat ugaliin po ng mga pasyente natin pong magkonsulta sa kanila pong mga doktor. So, tandaan, mga kabarangay BK, dapat po tayo maging maingat sa mga red flags na ito bago pa sila magkaroon ng risk para magkaroon ng organ failure po. So, Dok, ibig mong sabihin, pag ang isang pasyente ay nakaramdam ng hilo o pananikip ng dibdib, ito ay dapat idiretso na sa ospital. Tamang-tama po, Dok. So, ito po yung mga emergency po na mga sitwasyon na maaari pong magdulot po ng totoong heat stroke. So, ayaw po natin to umabot sa ganitong punto. So, kung meron po tayo pong mga ganun pong
karanasan, dapat po ay magpunta na po sila sa ospital po nila. At dyan po nagwawakas ang ating episode ng Real Talk with Doc. Ako po si Dr. Joey Chanyongo, ang inyong host sa Real Talk with Doc. Mga kabarangay bigay, ngayon pong tag-init, konting lamig lang, tubig-tubig lagi, at huwag kalilimutan, i-check ang BP paminsan-minsan. Salamat po. Paalam!